Good morning everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Thank you, Lord, sa morning. Good morning sa ating mga kananayan dyan. Happy Mother's Day sa inyo. Thank you, At Lord. good morning Thank you, sa anak. ating mahal na Panginoon sa umaga na binigay sa atin. Talagang we are blessed dahil tayo po ay nasa day 24 na ng ikalimang 34, linggo ng 34 ng ating Plan 40. Talagang glory to God po sa pagsama sa atin. Sige po, Amen. tayo po ay magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon na buhay sapagkat siya ay karapat-dapat purihin, karapat-dapat sambahin. Holy Spirit, we invite you. We acknowledge you today sa buhay po ng bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami sa aming pagpupuri, sa salita mo, Panginoon, sa aming pasasalamat, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sige po, tayo po ay sama-samang mag-worship sa ating Panginoon. Tunay na Panginoon ay dakila at napakabuti sa ating buhay. Kaya karapat-dapat lang siyang purihin, karapat-dapat siyang sambahin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal.
puso ko minamahal kita. Taas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Amen. Praise God. Good morning po. Good morning. Morning. Topic po natin ay yung fruit of the Holy Spirit. Bago po tayo mag-aral, tayo po muna manalangin. Dakila at makapangyarihan ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ganon din po sa amin na nandito sa babaw ng madala na bumuhay. Ang aming puso at ang aming espiritu ay patuloy na nagpupuri at lumuluwalhati sa inyo pong pangalan. Kaya Lord, sa umaga pong ito, sa pagtitipon-tipon po namin at pag-aaral po ng inyong mga salita, hinihiling po namin ang inyong espiritu, ang siya pong gumabay, pumatnubay, at magpaunawa ng lahat po namin gagawin at pag-aaralan. At kayo rin po magpala sa mga inyong salita upang nasa ganito yung maging kalusugan sa aming spiritual na pamumuhay. Ganun din po dalangin ko sa bawat isa, ang pangunawa at patuloy na sa aming po lahat, Lord. Salamat po. Ito akong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And Amen. Sige po, tayo po mag-aral. Dito po sa John, sa fruit of the Holy Spirit, makikita po natin yung sa Galatians chapter 5, verse 19 to 22. Sabi dito sa Galatians chapter 5, 22. Sabi dito sa Galatians chapter 5, verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Yun po yung fruit of the Holy Spirit. Pero bago po yung lahat na yun, pag-aralan muna natin, ano ba yung Espiritu ng Lord? Ano ba yung ginagawa ng Espiritu ng Lord sa bawat isa? At ano ba yung Espiritu sa atin na pinagkaloob ng Lord sa atin? Base sa mga pagkakaalam ko at sa mga pag-aaral din po namin, ang Espiritu ang tagapatnubay natin. Siya yung isa sa mga, siya yung pinagkaloob ng Ama na nung umakyat si Jesus Christ, siya yung magpapatnubay sa atin. Sabi dito sa John chapter 14, verse 16, sabi niya, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap sa sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Nang umakyat na si Jesus Christ, bakit kailangan umalis ni Jesus Christ? Bakit kailangan niya pumunta sa Ama? Sabi niya, kasi pupunta na ako sa Ama at pupunta ang isa pang inyong tigapatnubay dito. Dahil kapag hindi siya aakyat sa Ama, hindi rin bababa yung isa pang patnubay na Spirit of the Lord. Tama po ba? At kung si Jesus Christ ay nananatili pa rin po rito as a flesh, malamang
sabi nga niya, nung kailangan tayo sumamba sa Kanya, sasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. At kung hindi umakyat si Jesus Christ, malamang kung gusto natin sumamba sa Kanya, kailangan natin pumunta sa Israel. Kasi ang mga Israelita noong araw, pupunta muna sa isang bundok, pupunta kung saan nakatala yung isang templo para doon sila sumamba. Pero sa ngayon, sabi nga niya, sabi niya, hindi niyo na ako sasambahin sa bundok na ito, sabi niya sa babae Samaritana, kundi sasambahin niyo na ako sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang ginagawa ng Espiritu sa pamagitan ng patnubay niya, ang nangyayari po, hindi na natin kailangan pumunta ng Israel para sumamba. Sa pamamagitan ng Espiritu na narito sa ating kalagitnaan. For 2 or 3 gather in His name, He is in the midst of us. Kaya nangyari, kung saan may dalawang nagkakatipon, lalo na ngayon this Sunday, maraming mga nagtitipon-tipon mga ibang church, iba-ibang lugar, iba-ibang mga lahi, mga kung saan-saan mga lugar, kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, He is in the midst of us. Kaya ang ginagawa ng Espiritu ng Lord, nandun siya, may mga nagtitipon-tipon sa iba't ibang lugar. Ang nangyari, pinag-iisa niya yan sa pamamagitan ng Espiritu ng Lord. Kaya tayo nakakasamba sa Kanya, sa Espiritu. At yun yung ginawa po ng ating Panginoon kung bakit kailangan pumunta siya sa kanan ng Ama at pupunta rito ang Espiritu ng Lord. Kaya kung saan malaya ang Espiritu na gagalaw at kikilos sa bawat isa sa atin. Amen? At ang Espiritu din po ng Lord ay yung tatak natin. Siya yung tanda. Sabi dito sa Efeso chapter 2 verse 14. Sa Efeso chapter 2 verse 1:14. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kalwalhatian. Ang Espiritu ang katibayan. Pagka bibili tayo ng lupa at pagka yung lupa na bibilhin natin, kailangan, kung sigurado ka na gusto mong bilhin yung lupa, magbibigay ka ng isang paunang bayad. Paunang bayad. Yun yung isang tanda na interesado ka na kunin mo yung lupa na yon. At ganoon din ang Lord. Sabi ng Lord, yung Espiritu niya ay yun yung tanda natin. At yun yung katibayan na pagdating ng panahon na siya ibabalik dito, sa lahat ng mga may tanda ng kanyang Espiritu, ay yun yung mga kukunin niya at yun yung mga makakasama niya sa taktang panahon na siya ay paparito muli. Kaya yung Espiritu, yun yung din tanda natin. At yun yung magiging gabay natin upang sa ganun makasunod tayo sa kalooban ng Ama. At ang Espiritu rin ang siyang nagpapaunawa sa lahat ng mga salita ng Diyos sa atin. Sa sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6, ganito ang sabi dito sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 2, beginning verse 6. Gayun naman, sa mga tao matatag na sa buhay spiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang ipapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag nung una, na itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikhay ng sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung maunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Tanong ko lang, wala ba nakakaalam ng binabalak at iniisip ng Diyos? Sabi dito sa verse 10, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Sa madaling salita, ang lahat ng binabalak, iniisip, maging yung pinakamalalim na gusto sabihin ng Lord, ay ipinahayag na niya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu.
At verse 11, walang nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Ang tao, may sariling espiritu at walang nakakaalam sa binabalak ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Sa madaling salita, kung ang iniisip niya, binabalak niya, maliban sa kanyang sariling espiritu. At ganoon din naman ang Diyos, walang nakakaalam maliban sa kanyang espiritu. Pero kung titignan natin sa John chapter 6, John chapter 16, ganito ang sabi. Sa John chapter 16, verse 12, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sa kanyang narinig at ipapayag niya sa inyo ang mga nangyayari sa hinaharap. Ang nagsasalita dito ay si Jesus Christ. Dito sa verse 14, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Sa madaling salita, yung mga naririnig natin, yung mga pinapahayag ng Espiritu sa atin, kanina nang galing? Kay Jesus Christ. Kasi sabi ni Jesus Christ, ipapahayag ng Espiritu sa inyo, sa verse 14, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Kaya sa madaling salita, lahat ng mga malalalim, lahat ng mga maging yung plano niya sa hinaharap, kaya kay John, naibahagi niya sa kanya yung mangyayari sa hinaharap kasi yun yung mga malalalim na sikreto ng Diyos at yun yung mga gusto ipahayag ng Diyos at ipinapahayag niya sa pamamagitan ng kanyang espiritu sapagkat sa verse 12 sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12 ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. So daling salita, maaari nating malaman yung kalooban ng Diyos o yung mga hinaharap na mangyayari kung tayo ay merong intimate relationship sa Diyos. At sa pamagitan ng Espiritu niya, yun yung nagbibigay sa atin ng karunungan, ng kaalaman patungkol sa Diyos. Dahil lahat ng mga sinasabi ng Espiritu ay hindi nagmula sa kanyang sarili, kundi sa narinig niya kay Jesus Christ. At yun yung ipinapahayag niya sa atin. At sabi dito sa verse 13, kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan ng spiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan, sapagkat ang mga bagay na spiritual ay mauunawaan lamang sa paraang spiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya naunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Kaya kung mapapansin ninyo, pagka tayo nagpapahayag ng salita ng Lord o nasa Bible study o mga bago o ng mga nasa, even sa loob ng church, kapag nagpapahayag tayo, hindi yung karunungan ng taong pinapahayag natin, kundi yung Espiritu. Ang salita ng Diyos ay pagkaing spiritual, kaya naunawaan ng taong tumataglay ng spiritual niya, yung natataglay din ng Espiritu. Halimbawa, tayo ngayon, natuturo tayo ngayon, dahil nasa akin ang Espiritu ng Lord, at dahil nasa inyong Espiritu ng Lord, ang Espiritu mismo ang nagpapaunawa sa atin nung pinag-aaralan natin. Pero ang taong hindi nagtataglay ng kanyang spiritual, malamang nagbabrowse lang yan ng cellphone. Bakit? Hindi niya naunawaan dahil hindi siya nagtataglay ng Espiritu ng Lord. Kaya po ganun po kahalaga na yung Espiritu ng Lord, siya ang nagpapaunawa, siya rin yung nagpapaliwanag ng lahat ng mga bagay at siya rin nagsasabi maging sa hinaharap na mangyayari. Yun ay sa pamagitan ng Espiritu ng Lord. At dahil yun sa pagtanggap natin sa Diyos, sa Kanya rin, yun din yung pinagkaloob niya sa ating Espiritu ng Diyos. Kaya sa ganun, ng lahat ng tao, lahat ng mga nagtataglay ng Espiritu ay pinagtitipon-tipon ng Diyos. At siya ang Espiritu ang naggagabay, nagli-lead sa atin, nagpo-protect sa atin. Kaya tayo nagkakaroon ng pagkakatipon-tipon. Every Sunday, sa weekdays, may mga Bible study. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa gusto ko. Minsan,
ayaw ko, pero dahil sa Espiritu na nagkukonvict sa iyo, dahil sa Espiritu na nagagabay sa iyo, kaya tayo inililid, kaya tayo pinagtitipon-tipon ng Diyos. Kasi for 2 or 3 gather in His name, pwede natin papurihan, pwede natin makasama ang Lord. At individual, sa pamagitan niya, sa pamagitan ng Espiritu ng Lord, kaya tayo nagkakaroon ng kagalakan sa puso natin. At yun yung trabaho ng Espiritu ng Lord. At ang trabaho ng Espiritu din ng Lord ay to convict us. Tama po ba? Pag sinabing convict us, yung parang, ang ibig sabihin ng convict us, yung maging katulad ni Jesus Christ. Maging katulad tayo ni Jesus Christ. At yun yung trabaho ng Espiritu, to convict us, na maging katulad tayo ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At yun yung ginagawa niya. Siya yung tagagabay, siya yung tagapagturo, at siya rin yung tanda natin na sa takda ng panahon, tayo ay kanyang, sa takdang panahon, siya yung Espiritu yung tanda sa atin, paunang bayad, kumbaga, para sa takdang panahon na kukunin niya na tayo, darating siya, tayong lahat ay kasama niya, na makakasama niya sa kaluwalhatian niya sa takdang panahon. Pero, sa pamagitan ng fruit of the Holy Spirit, sino ang gagawa nun? Tayo o ang Diyos? Dito sa Galatians chapter 5, kung titignan natin, dito sa Galatians chapter 5 verse Galatians. Sa Galatians chapter 5, beginning verse 16, sabi rito, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatians, sabi niya, kung titignan po natin ang Book of Galatia, nung isinulat ni Apostol Pablo ito, kaunting panahon lang niya nung isinulat ang Galatia. Parang sa madaling salita, ang Galatian kasi ay pinasok ng maling doktrina. Nung pinasok ng maling doktrina ang Galatia, kailan naging apostol si Apostol Pablo? Naging apostol si Apostol Pablo nung panahon na si Jesus Christ ay umakyat na sa langit. At nung umakyat na siya sa langit, si Jesus Christ, ang ating Panginoong Yesus, ay nagkaroon ng pag-meet kay Apostol Pablo nung siya ay pupunta sa Damascus para bihagin o igapos yung mga mananampalataya. Pero doon niya natagpuan ng Diyos. At nung natagpuan niya ang Diyos, ang sabi ng Diyos sa mga kay Ananias, puntahan mo siya at talagang patumong yung kamay. Dahil siya ang gagamitin ko para sa mga Gentiles, para sa mga Hintil. At kung titignan natin, nung tinanggap ni Apostol Pablo yung appointment o yung calling niya, pumunta siya sa mga Gentiles. At nung pumunta siya sa mga Gentiles, isa ang Galatia sa kanyang mga pinuntahan. At kung titignan natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 1 verse 6, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. See? Ilang taon lamang yun, nung time na si Apostol Pablo ay nagpahayag at nung naramdaman niya yung pag-ibig ng Diyos na gusto niya iparamdam din yung pag-ibig niya sa mga Galatia, pumunta siya agad. At nung umalis siya sa Galatia, mga ilang taon lang ang nangyari, wala na nung pumasok ang ibang doktrina, wala na ulit yung mga kanilang pananampalataya. Si Apostol Pablo agad-agad nagsulat sa Galatia, sabi niya, kay dali ninyong tumalikod sa inyong pananampalataya. Even our church ngayon, o sa mga ibang church ngayon, o kung sino man ngayon ang tumanggap ng magandang balita at may tumanggap din ng maling doktrina, posible na tayo ay mawala. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo sa mga Galatians chapter 5, huwag ninyong pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Huwag ninyong pagbibigyan ng pagnanasa ng laman dahil ang pagnanasa ng laman ay kalaban ng Espiritu. Tayo ngayon ay nabubuhay pa rin sa physical. Kaya nakakaranas pa rin tayo ng lust of the flesh. Kaya sabi niya, dapat mas maging mas
ano ba tawag dito? Nagiging mas matimbang yung espiritu kaysa sa laman. Ito yung laman, ito yung espiritu. Dapat mas malakas yung laman mo kaysa sa espiritu mo. Tama? Ngayon, ang sabi na Apostol Pablo rito sa verse 19, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, ganito, iwasan ninyo ang makamundong bagay o iwasan ninyo ang gawa ng laman. Dapat maging mas malakas ang inyong espiritu. Nang sa ganon, kapag mas malakas ang espiritu ninyo, iiwasan natin ang pita ng laman, the lust of the flesh, iiwasan natin ng iyon. Nang sa ganon, doon magkakaroon ng pagbunga ang espiritu. Kaya sabi dito sa verse 22, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa ganito. Sa madaling salita, kailangan natin more on spirit, more on the words of the Lord, at iwasan natin. Kaya kailangan pakikipagdigma ito sa atin between the spirit at yung flesh mo. Kailangan pagtagumpayan mo, iwasan mo ang pagnanasa ng laman at mas maging submissive. Ayun, mas maging submissive yung flesh mo doon sa spirit. Dapat ganito ang diferensya. Mas magiging submissive yung flesh mo sa espiritu. Ngayon, pagka mas nagiging mas malakas ang espiritu mo at sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, doon nagkakaroon ng bunga ang espiritu ng Diyos sa buhay natin. Doon nag-start, nagkakaroon ng bunga. Kaya kung dati may mga kaaway ka, kung dati dahil sa gusto ng laman mo, nagkakaroon ka ng mga gustong kaaway, dahil ito yung sinasabi ng laman, ang gusto ng laman ay puro pakikipag-away, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero dahil iniiwasan mo na yung pag-away, mas nangunguna yung espiritu mo. Dahil gusto mo pumunta ka na lang sa gawain, pumunta ka sa gusto ng kalooban ng Diyos, doon unti-unti nagbubunga yung espiritu Diyos ng Diyos sa buhay natin. Una is yung love. Kaya minsan, kapag hindi mo namamalayan, dati marami kang kaaway, pero dahil may pag-ibig ka na, isa sa mga utos ng Diyos, sabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway. Hindi mo namamalayan, unti-unti, umiibig ka na sa Diyos. Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, iniibig mo na rin ang mga tao maging mga naging kaaway mo dati. Unti-unti nagkakaroon ka ng kapatawaran sa kanila. Unti-unti ikaw na yung humihingi ng tawad sa kanila. At unti-unti nagkakaroon ka na ng joy. Ang joy, ang ibig sabihin ng joy. Ang ibig sabihin ng joy, na ang happiness at ang joy magkaiba. Yung happy, na kapag ka nandun ka sa may, halimbawa, inuman, masaya ka. Pero pagka alis mo sa mga inuman na yan, sa mga gathering na yan, sa mga fellowship na hindi, sa mga kalooban ng Diyos na nangyari, parang empty ka. Pero ang joy naglalas. Na kahit nag-iisa ka lang sa room, pag galing mo sa gawa, nag-iisa ka sa room mo, pero may joy ka nararamdaman at yun yung bunga ng espiritu. Patience. Dati, pag kunwari, may ginagawa kang trabaho at hindi mo nagagawa ng maayos, mabilis kang mabugnot, pero dahil sa espiritu, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, unti-unti kakaroon ka ng patience. Love, joy, patience, kindness, kabutihan, goodness, kabaitan, faithfulness, nagiging tapat ka na. Kung dati sa pamagitan ng faith, dati pagka wala ang amo, nagtatrabaho ka. Pagka nandiyan ang amo, nagtatrabaho ka. Pero ngayon, kapag kahit wala yung amo, same pa rin yung ginagawa mo. Nagkakaroon ka ng faithfulness. Love, joy, patience, kindness, goodness, faithful, gentleness. Dati, pasigaw ko yung salita sa asawa mo. Pero ngayon, nagkakaroon ka ng mahinahaw. Mataas na yung boss ng asawa, pero still ngayon, nagkakaroon ka pa rin ng pagpapakumbaba. Mahinahon ka pa rin. Kaya sabi sa Bible, pagka ang mataas, nakipag-usap ka sa mataas, pagka ikaw nagpapakumbaba, siya magiging ganun rin. Magiging pantay kayo. At may kapangyarihan, gentleness. At higit sa lahat, sabi rito, yung self-control. Dati, hindi mo napipigilan yung sarili mo na magalit, pero dahil sumusunod na yung espiritu mo sa Lord na nangyayari, nagkakaroon ka na ng self-control. Napipigilan mo na kahit paano na magalit, napipigilan mo na kahit paano na hindi gumawa ng hindi ka nais-nais ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya more on the Spirit,
more. Mas maging submissive yung laman natin. I know, lahat po tayo nabubuhay pa sa physical. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag mong pagbibigyan ang pagnanasa ng iyong laman. Dahil ang pagnanasa ng iyong laman ay kalaban ng Espiritu. Kaya, para magkaroon ng bunga yung Espiritu, iwasan natin ang paggawa sa kagustuhan ng laman natin. Daigin natin ang ating laman na sa ganun magkakaroon lalo ng bunga. Yung sa pagsunod natin sa Espiritu, doon nagkakaroon ng bunga. Sa ganun, ang bunga ng Espiritu ng Lord, bunga ng Espiritu, ayun yung sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Diyos. The Spirit is willing, but the flesh is weak. The Spirit of the Lord willing na tayo ay pagbungahin, pero the flesh is weak. Kaya kailangan natin, labanan natin yung ating physical, ating kagustuhan ng laman, nang sa ganun, etong Espiritu ang lalong manguna sa buhay natin. Nang sa ganun, doon natin matatanggap yung fruit of the Holy Spirit ay pupunta sa atin. At sana, yung fruit of the Holy Spirit, na kapag nakukumpleto na natin ito sa buhay natin, huwag nating hayaan na ito'y mahulog uli. Kundi, sa pamagitan ng pagsunod, lalo natin na i-practice. Dahil ang salita ng Diyos, kapag naririnig natin, kailangan i-apply natin. Nang sa ganon, doon lalo nagkakaroon ng bunga ang Espiritu. Na love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. The 9 fruit of the Holy Spirit. At kung yung Espiritu ng Lord may tagapatnubay, tayo naman, kailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos para na sa ganun magbunga ang Espiritu. Amen. So, yun lang po. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, maraming salamat po sa iyong salita, nagbibigay ng pag-asa sa mga anak mo na tinawag. Bigyan mo po kami ng kakayahang mahalin ang mga taong galit, umaalipusta sa aming pananampalataya. Buksan mo ang aming mga puso upang intindihin at unawain sila, at higit sa lahat, kahabagan. God, gamitin mo kaming maging ilaw ng kanilang paa patungo sa iyo, at makita nila sa buhay namin na ikaw ang naninirahan sa bawat puso at ginagawa namin. Tulungan mo kaming ipanalangin ang bawat isa dahil walang imposible po sa inyo. God, bigyan mo kami ng pusong may katuwaan sa paglilingkod sa iyo, mga inuutos at pasasalamat sa mga ginawa mo at gagawin pa sa aming buhay. Maraming salamat po sa iyo sa araw na to. Tanging pangalan mo lang po ang maitaas. In Jesus' name I pray. Amen. Father God, as we exalt your name sa umaga nito, maraming salamat sa buhay na patuloy tututin sa mga buhay na patuloy po na nagpapagad, gumigising sa bawat umaga na may sigla, excitement na kayo po ay makatagpo sa bawat araw, sa mga morning devotions po namin, sa mga oras na kami po ay excited na mag-uusap, sambahin ka. Maraming salamat po. As we continue to pray, first of all, we pray for peace. Bagamat sa kabila po ng kaguluhan ng mundong ito, na batid naman po namin, hindi naman po lingid na sa kaalaman ng lahat, lalo na po sa inyong mga tinawag na ang mundo ay talagang balot na po ng kaguluhan. Kababakas na po yan sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng lugar ng mundo na to. Kaya po sa pang-oras na ito, bagamat sa kabila man po ng kaguluhan, lahatid ng mundong ito, dalangin po namin sa inyo na bigyan niyo po kami ng kapayapaan na sa kabila po ng kaguluhan,
kami po ay safe and sound in your warmth, in your embrace. Sa feeling po ninyo, pagkat ang kapayapaan po ninyo, ang kapayapaan na hindi po kayang unawain ng sanlibutan ito. Kahit wala na, nakakangiti pa rin. Na kahit hirap na, nakakatulog pa rin ang mahimbing. Na kahit mahirap na, nakakagawa pa rin. Namingiti at galak sa aming mga puso. Yun po yung kapayapaan na inihiling po namin. Na hindi po kayang suklian o palitan ng kayamanan ng mundong ito. Ibagamat ang pera o ang kayamanan ng mundong ito ay mabibigyan ka ng pansamantalang kaligayahan. Pero hindi po nito mabibigay yung kapayapaan ng aming mga isipan at puso. Pagkat ang kapayapaan na yan ay sa inyo lamang namin matatagpuan. Sa inyo lamang namin matatagpuan. Being in your presence, being in your word, in prayer, in devotion, yun lamang po nagsusustain ng aming kapayapaan. Kaya po, Panginoon, bless us with the peace. Bawat isa po sa amin, mula po sa aming pinaka-head hanggang sa pinakamababa sa aming ministry. Although in your eyes, lahat po ng ministry namin ay pantay-pantay. So give us the peace that surpasses human understanding. And secondly, for the patience, dahil po sa mundong ito, all the people's rush things, parang lagi nagmamadali. Promotions, pagyaman, love life, we all rush things. Kala po namin ang mabilis ay mas maganda. Hindi po namin alam na it takes time. It takes your time para po sa tamang panahon. Pagkat ang bawat bagay, ang lahat ng panahon at bagay sa mundo na ito, kami nakatakad ng oras. So help us. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng patience. Pagkat alam po namin, Panginoon, na hindi po sa inyo po wala pong huli. Wala pong mabilis. Because in your perfect time, always the perfect in every situation. Sa amin po mga gagawin, remind us, kapag masaya po kami, mahupain muna namin ang lahat. And then we decide. And then we ask you first pala. Then we decide. Put you first in everything. Dahil po, pag inuna namin kayo, isinanggunin namin sa inyo lahat ng bagay. Sigurado pong may kataparan. 100% na tama po ang magiging decision po namin. So, patience po, Panginoon. Teach us to learn patience na nanggagaling sa inyo. And don't rush things. Huwag pa namin minamadali ang mga bagay-bagay. Although there's some na minsan po nagiging madali. Pero yung patience, dapat namin matutunan mula sa inyo. It's an absolute thing na amin po matatanggap once we have the patience na nagagalit. Now, once again, Panginoon, give us the peace and patience. Dalawang part ng fruit of your Holy Spirit. Pinupuri ka po namin. Sinasamba, sinadakilat at sinataas magpakailanman sa aming buhay. Pangalan ni Jesus. Amen. Father God, salamat po ako sa
Salitaan niyo, O Diyos, na binabadyo ngayon, Panginoon, na siya nagpapatuloy, Panginoon. Nagpapalakas po sa amin, Lord God, sa araw-araw. Lord, as we continue seeking you, Father God, salamat po, Ama, sa Holy Spirit, Panginoon, na binigay niyo po sa amin at siya naging gabay po sa amin, Lord God, upang ipagpatuloy, ipaglaganap pa ang iyong salita sa sangkatauhan, Panginoon. Lord, help us, Father God, na maging kindness kami, Panginoon, sa ibang tao. Maging thoughtful kami, Panginoon, Lord God. Katulad po ng mga disciples ng araw, Panginoon, sila po ay dahil buhay po ang salita mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Unanahan, Panginoon, ang banal na espiritu sa kanilang mga buhay, kaya nagkaroon po sila ng compassion, Panginoon, sa ibang tao. Nagkaroon po sila, Panginoon, naging blessing po sila, Panginoon, sa ibang tao, Panginoon. At pinakita nila, O Diyos, na buhay ang kanilang Diyos na sinasamba. Kaya po, Ama, tulungan niyo po kami na matupad, Panginoon, ang kalooban mo dito sa lupa, katulad ng sa langit, Panginoon. As you chose us, Panginoon, Lord God, we can do all things, Lord God. We can do this all things, Panginoon, through you, Father God. Kaya po, Ama, kami po ay humihingi ng tulong, Panginoon, Lord God. Patuloy niyo po kaming i-convict, Panginoon, sa pamagitan ng banal na espiritu, Panginoon. At maging tapat po kami, maging genuine, Panginoon, ng aming pananampalataya sa inyo. At sa ganun, Panginoon, Lord God, ay hindi po kami mahirapan, Panginoon. Hindi po kami magdadalawang isip, Panginoon, na ipahayag ang inyong mga salita, sapagkat, Lord, ang banal na espiritu, O Diyos, ang siyang katibayan, Panginoon, na talagang nanahan po sa amin. Salamat, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinudulog sa inyo, sapagkat, Lord, ikaw lamang, O Diyos, ang siyang makakatulong sa aming, Panginoon, sa pamagitan nito, Panginoon, Lord God. Sa bawat laban na ito, Panginoon, ito po, O Diyos, ay spiritual war, Panginoon, sapagkat, Lord, kung wala po ang spirito na lahan sa amin, ay hindi po namin ito magagawa. Kaya po, Ama, maraming pong salamat, dahil alam po namin, O Diyos, na ikaw ay nandyan lagi. Lagi po kami at laging nanahan sa amin, Panginoon, Lord. Salamat po, Ama. Ito po aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng bagong buhay at bagong pag-asa, bagong liwanag para sa mga buhay na narito sa umagang ito. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa paggagabay mo para sa amin sa pang-araw-araw na pamumuhay namin sa mundong ibabaw na kung saan ikaw ang mahiga. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala, paggagabay sa aming buhay at proteksyon sa amin at maging mga pamilya namin, Panginoon. Tawarin mo kami sa mga kasalanan namin na nagagawa sa pang-araw-araw na pamumuhay namin sa mundong ito. Panginoon, salamat sa joyful na binibigay mo sa amin lahat. Panginoon, ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, aming amang nasa langit, sa umaga pong ito, patuloy po aming malapit sa iyong banal na harapan, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil pinagkalooban niyo po kami, Espiritu mo, Panginoon. Binigyan niyo po kami, Panginoon, ng karapatan na malaman, Lord, kung ano yung nais mo, kung ano yung kalooban mo, kung ano yung mga nasa isip mo, Lord, sa pamamagitan, Lord, ng banal na Espiritu, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, sa umaga po ito, Lord, patuloy kaming dumudulog, patuloy kaming lumalapit sa inyo, Lord,
Dalangin po namin, O Diyos, na paghariin mo sa amin, Lord, ang banal na Espiritu, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapigil namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa lahat ng bahagi ng aming buhay, Panginoong Hesus. Tulungan mo po kaming labanan ang lahat ng uri ng tukso, mga panlilinlang, paggawa ng kaaway, Panginoon, sa aming buhay at pamahalaan ng aming damdamin, Panginoon. Maging maingat po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga kilos, O God. Lord, may mga sitwasyon, Lord, na nahihirapan po kami, Lord, na mapigil ang aming sarili, lalo tigit, Lord, sa aming mga emosyon, sa mga times, Lord, na kami po ay magagalit. Pero Lord, nagpapasalamat po kami dahil naandyan po yung banal na Espiritu, Lord, na lagi nangingibabaw po sa amin at nagtuturo sa amin, Lord, na mapigil namin po, Panginoon, ang aming mga sarili. Kaya Lord, sa umaga po ito, Panginoon, samahan niyo po kami. Paghariin niyo po, Diyos, sa bawat buhay namin, Lord, ang banal na Espiritu, Lord. At hayaan niyo, O Diyos, na siya po yung manguna sa amin. At sana, Lord, bigyan niyo rin po kami, Lord, ng pusong matunurin, Lord, na sa bawat pagtuturo, sa bawat sinasabi ng banal na Espiritu, Lord, ito po ay lagi namin pakinggan at lagi po namin sundin, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Lord, na hindi po namin mabigyan ng kapighatian, Panginoon, ang banal na Espiritu. Pamamagitan, Lord, ng hindi po namin pagtubag sa pagtuturo at pagtutuwid niya sa mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, sa umaga pong ito, maraming salamat, Lord, kasi napakaputi mo po, Panginoon. At wala pong ibang nararapat, Lord, sa lahat ng papuri, sa lahat ng pasasalamat. Tanging ikaw lang po, tanging sa ilang po, Panginoon, lahat. Kaya naman, O Diyos, sa umaga po ito, patuloy po namin tinataas, tinadakila, at tinaluwalhati ang iyong pangalan. At ito po ang ating isang dalangin sa iyong pangalan po, Panginoon Jesus. Amen. Yes, Father, we thank you. We gathered here today, Lord. We humble before you, and as we acknowledge you as our God in our life, and as we humble before you that yes, we are not perfect, but we have you as our Lord, as our guide, as our protector. Lord, we thank you that for the word today, you have enlightened us, O Father, that it's only on our reliance on you in our life that kaya namin magawa, Panginoon, ang mga bagay na hindi namin kaya magawa. It's only you, O Lord, that would allow, O Lord, our life to be worthy and holy, O God. Lord, forgive us, O God, na we fail you, O God. Because of this, itong pangangatawan namin, Panginoon, na mahina, Panginoon. Kaya patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo. Sa iyong harapan, Panginoon, sa aming hindi kayang magawa, Panginoon. Dumudulog kami, lumalapit, Lord, na patuloy mo kami. Palakasin. Sa pagkakita ng iyong salita, Panginoon, sa aming patuloy sa aming pagtitiwala at pag-nanalig sa iyo, Panginoon, na
kaya namin itong katawan namin na mabago, makasunod, Panginoon, sa ayon sa iyong gustuhan, Panginoon. Yes, Lord, salamat dahil kung wala ka sa amin, Panginoon, hindi namin may isa sa tama ang aming buhay. Hindi namin may aayos. Hindi namin makakamit the fruit of the Holy Spirit, O God. If we will not continue to allow you, Lord Jesus, to live within our life. Thank you for your word, O Lord. Thank you that it's only you. It's only you that could change our life to be holy, O God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, that you are working to create within us. And we ask that you continue to cultivate within us the fruit of the Spirit, the love, to have compassion to those who need your love. Thank you for the joy in serving you. Thank you for the joy in serving others. Thank you for the joy that kahit kami nandoon sa kahirapan, kahit sa anumang sitwasyon, there is still the joy to serve, to love. Thank you for the peace that whatever circumstances in our life that hinaharap namin, nandun pa rin ang kapayapaan namin na patuloy kami gagawa at susunod sa iyo, Panginoon. Thank you for the patience, because without patience, hindi namin kaya magawa ang gusto mo, Panginoon. Hindi namin kaya masunod. Hindi namin kaya mahalin. Hindi namin kaya gawin ang mga bagay na dapat kaaya-aya sa iyo. Thank you for the kindness. Thank you for your goodness and your faithfulness. Thank you for your gentleness and self-control. Lord, cultivate within us this fruit of the Spirit, O God, na magawa namin ang iyong kagustuhan. We ask you, Holy Spirit, to live within us, that our life would be worthy and would be the light to others. Thank you. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen.